Houston Rockets ipamimigay na si Steven Adams sa Lakers lalo at hindi naman nila ito nagagamit. Pero bago yan, ito naman ang patunay na malaki talaga ang problema ng Lakers in terms of defense at rebounding. Kahapon kasi ay hinayaan ng Lakers na makagawa ng 47 total rebounds ang Los Angeles Clippers. Habang sa Lakers ay meron lang silang 38 total rebounds. Nawala nga kasing nagawa ang Lakers sa big man ng Clippers na si Ivica Zubac na denominate ang glass kahapon. Nagumawa lang naman ito kahapon ng 19 rebounds. Isa pa ay mahina ang depensa ng Los Angeles Lakers. Dahil dito pa lang sa starter ng Clippers ay meron na silang 92 points. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit natambakan kahapon ng Lakers ng 14 points sa score na 116-102. Isa pang problema ng Lakers ay kulang sila sa suporta mula sa kanilang bench unit. Nakahapon nga ay walang naitala na puntos itong si Dorian Finney-Smith at 0 out of 3 shooting nga ito sa 3-point line. Mabuti pa nga itong Chicago Bulls ay tinalo ang Los Angeles Clippers sa score na 112-99. Wala din kasi silang naging sagot sa opensa ni Zach LaVine matapos itong gumawa ng 35 points. Kaso wala din kasi sa Clippers itong sila Ivica Zubac at Kawhi Leonard. Kaya nagawa ng Chicago Bulls na i-dominate ang pagkuha ng mga rebounds na 54 rebounds nga para sa Chicago Bulls. At 40 rebounds naman para sa Los Angeles Clippers. Pero magkaganon pa man ay hindi basta-basta ang kupunan ng Los Angeles Clippers. Kaya dito pa lang ay masasabi na kulang ang Lakers ng isang big man na makakatulong ni Anthony Davis sa pagkuha ng mga rebounds. Mas maganda nga rin sana kung merong player ang Lakers na isa pang scorer na katulad ni Zach LaVine. Para naman hindi lang sila LeBron Davis at Austin Reeves ang inaasahan ng Lakers sa paggawa ng score sa opensa ng Lakers. Lalo at simula nang nawala si D'Angelo Russell ay lalo nang bumaba ang scoring ng bench unit ng Lakers. Na bukas pa naman ay makakalaban ng Los Angeles Lakers ang Washington Wizards. Bagamat sila ang may worst record sa East ay maaari pa rin silang ma-upset ng mga ito kapag nagpabaya ang kanilang kupunan. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga kahinaan na ito ng Los Angeles Lakers? Samantalang Lakers meron namang isang simpleng trade na maaaring gawin sa pagitan ng Houston Rockets. Sa ngayon kasi ay nagdadalawang isip kasi ang Lakers na ibigay ang kanilang first round picks. Pero gamit ang dalawang players ng Lakers at isang second round pick, ay maaari nilang makuha ang sentro ng Rockets na si Steven Adams. Para nga daw makuha ito ng Lakers ay maaari nilang ibigay sila Gabe Vincent Cam Reddish at isang 2025 second round pick. Na kapag nangyari nga ito ay magagawa na ni Anthony Davis na maglaro bilang power forward at makakapag-focus na rin ito sa kanyang opensa. O di naman kaya ay maganda rin itong maging backup center ni Anthony Davis. Na kahit nakaupo ang nasabing all-star big man ng Lakers, ay magagampanan pa rin ni Steven Adams ang trabaho ni Davis sa pagkuha ng rebounds at pagiging rim protector. Alam naman natin na isa si Steven Adams sa mga matitibay at malakas ang pangangatawan bilang sentro sa NBA. Kaya panigurado na mahihirapan din sa kanya ang mga kalaban na sentro. Sa ngayon ay nakafocus ang Houston Rockets sa kanilang sentro na si Alperen Sengun. Kaya naman ay limitado lang ang mga minuto ni Steven Adams. Na ngayong season ay nag-average lang ito ng 2 points, 4 rebounds at 1 assist per game. Na baka dito sa Los Angeles Lakers ay magamit ito ng tama ng kanilang kupunan at tumaas din ang kanyang mga numero dito. Lalo at ang mga katulad ni Steven Adams na sentro ang kailangan ng Lakers na makuha. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Steven Adams?